Ito ang view natin ngayon, ngayong gabi. Napakaganda. Oh my God. Kinakabahan ako, tingnan pa lang tong store na to sa labas kasi feeling ko yung presyuhan dito. Oh my God, libo-libo. Wait, parang na first degree burn kagad yung dila ko. Ang init niya naman pala. So ito yung deep fried na spare ribs. Sana hindi ko malaglag. Nalaglag ko na nga. Dadaan lang kami saglit. Huwag nyo kaming i-attack. Ngayon din namin pinaplano kung saan ilalagay yung mga gamit. Mag-window shopping kami today ng mga mattresses para dun sa, kinuha pala namin yung king size na higaan na tinitingnan namin nung nakaraan. So, hahanapan na namin ngayon dyan ng mattress. And sabi nung friend ni Ran, may mga sale daw sa mga warehouse dito sa Coquetlam. So, yun yung una naming titingnan today. Tapos na yung mga sunny day era. And I think mga 2 or 3 weeks na tuloy-tuloy na ganito maulan. Oh my God. Which is struggle mag-vlog kasi nababasa yung lens ng camera. Oh my God, nagulat ako sa mga to. Ang dami nila. Mga deer. Oh my God, dadaan lang kami saglit. Huwag nyo kaming i-attack. Dadaan lang kami saglit. 1, 2, 3. I think ito yung mga nakita namin nung summer na maliliit pa yung tatlong to. Pero ngayon, oh my God, laki na nila. Hello, hello. Akala ko mga aso. Ang lapit na nung isa kanina. So, akala ko aso siya. Ang tawag dito, hihimasin ko sana. Kaso, napansin ko, wala ring kasunod na may-ari. Tapos nung tinignan ko mabuti, mga deer pala. And sanay na sila sa tao. So, hindi na sila tumatakbo. Nandun pa sila. Isa to sa mga mamimiss ko kapag umalis na kami dito sa Port Moody, yung nature. Itong treetop kasi na tinutuloyan namin, para siyang mountain resort. So, although nandito siya nasa city, nasa Metro Vancouver pa rin talaga siya, well-preserved sobra yung nature na paglabas mo ng bahay, parang forest agad na may mga bears, may mga deer, and meron ding iba't ibang klase ng mga ibon. I think yun yung pinakamamimiss ko kapag umalis na kami dito sa Port Moody. Ito ang The Brick. So, meron daw ditong mga sale. And, oh my God, yan. Laki dito sa loob. Oh my God. Ang ganda nitong one-seater. Naka-clearance na tong. Hindi ko sure kung ano yung $399 na naka-clearance. Ito bang bed frame or yung mattress? Okay. Yung bed frame yung $399. Yung mattress, $2,599 pa rin siya. Holy. Actually, $248 na lang tong bed frame. Ang ganda ng setup nito. Holy. So, ang laki ng headboard niya. Yung headboard niya parang bedside table and storage na rin. Tingnan nyo naman. Oh my God. And meron pang cabinet na kamatch dun sa dulo. $299 yung mirror. Ang ganda ng mirror. Oh my God. $299 lang siya. Pero I don't think pwedeng bilhin yung mirror kung mirror lang yung bibilin, hindi siya maganda na siya lang. Kailangan kasama tong dresser na $1,199. Hindi namin hinahanap. Pero $899. $95 lang tong sofa na to. Ang ganda ng kulay niya. Oh my God. Pero actually, gusto ko yung ganong color, yung kulay green na ganon. Pero okay na rin tong blue na ganito. Napaka-extra nitong sofa na to. Sale na yan, $3,299. Pero meron siyang table para sa cup and I think charger to. I don't know para saan to. Oh my God. And controller, super extra. Yung buong set, $899. Pero kung yung table lang, $699. Pero yung set, may kasama ng stool na ganyan. 2 upuan na hindi ko alam kung ano tawag sa upuan na to. And then, 2 dining chair. And then, displays, $899. Pero masyado itong malaki for the space that we have. Ang ganda ng lamesa na to. Oh my God, may wireless charger siya. And adjustable yung height niya. And feeling ko, kasyang-kasya to dun sa storage na plano namin gawing office area.
And so hindi siya sobrang makitid, pero kasya dito yung monitor na ginagamit namin. And then may konting space pa siya for desk kung nasan yung keyboard. Oh my God. And napakamura din ang mga upuan nila dito. Oh my God. Ang ganda nito. Oh my God. Ang gaan niya pa. Sobrang ang gaan niya. Pero I'm not sure kung okay ba yung aesthetic niya. Kung ipapares siya dun sa light wood na table. Feeling ko yung aesthetic niya is kamatch nitong dark and red niya na table. King size bed to. Naka-sale yung mattress niya. One and new yung presyo nitong nitong bed frame mismo. Oh my God, $298. King size bed. Oh my God, napakalaki nito. May isa pang furniture center na nasa loob ng Coquitlam Center Mall. Titingnan din namin. So far, ang daming mura namin na nakita dito sa The Brick dito. Pero karamihan sa kanila malalaki yung size, mahaba. I think kaya rin sila na sale kasi hindi sila nabenta dahil hindi sila fit dun sa space nung condo unit nung karamihan ng mga tao kasi ang hahaba and ang lalaki ng mga furniture na naka-sale. It's nice na umalma ng konti yung ulan kasi actually sira na tong sapatos ko, so may punit na yung gilid niya. Hindi siya halata tingnan and okay siya tingnan, pero mararamdaman mo yung sira kapag umuulan kasi nababasa yung loob. Kinakabahan ako tingnan pa lang tong store na to sa labas kasi feeling ko yung presyuhan dito. Oh my God, libo-libo. Wait, Maganda naman yung looks fabric niya. nice. Yeah, maganda yung fabric. It's 2299. 2299. Okay, let's go out. Ayoko ng fabric. Let's go. Ang ganda ng aesthetic ng ang ganda ng pagkakaayos nila ng. So magkano to? Yeah, maganda siya pero parang maglalabas tayo ng libo-libo. Magkano? Oh, 2,199. Masyadong mahaba. It's 91 inches. So Yeah, 91 inches. I think ito lang yung afford natin, which is 199 din. Napakamahal naman for a bowl. 16 pieces na yung 199. Okay. Ang ganda ng, ano nga ba sinasabi ko? Ayun, ang ganda ng brown, dark brown, white, beige, and mahogany na color combination. Nandito sa loob ng Coquitlam Center Mall, yung third na i-check natin na furniture store. And I think itong Coquitlam Center Mall yung pinaka-paborito kong mall dito sa buong Metro Vancouver. Ito at saka yung Brentwood kasi hindi sila super crowded. Accents at home. Let's go. Mukhang ba't napapatakbo si Ran? Okay, maganda siya. Pero mukhang maikse. Baka may mas mahaba silang version. Napakamahal. 1,329. Sale na yan. Okay, pero mukhang ang mamahal din nila. 1,799 from 2,599. Parang, ang mura ng lamesa na to. 1,449. Hindi ko alam kung paano i-explain yung feeling na sale na siya, pero sobrang mahal pa rin na nakakapanlit na hindi mo pa rin afford kahit sabihin na sale na. Walang price to. Ang lambot niya. Pero I don't think magbabother pa ako i-check kasi feeling ko alam ko nang hindi ko siya ma-afford. Pero what the heck? Okay, again, hindi ko alam kung bakit nagugustuhan ko yung ganitong klaseng color at saka texture. Hindi ko alam kung anong meron sa mga ganitong kulay green, pero ang ganda nila sa paningin ko. And wooden pa yung support niya sa baba. Okay, wala na akong gana, pagod na ako. Ang mamahal ng mga presyo nang nandito. Kain na tayo sa Bourbon. Merong Bourbon dito, which is yung paborito namin kainan. Change of plan. Hindi kami mag-Bourbon today. So dito tayo sa Neptune Seafood Restaurant. Hindi ako mahilig sa seafood, pero dito gusto kumain ni Ran. And oh my God, walang tao. Nice, let's go. We have the restaurant for ourselves. And nandito kagad yung mga wine nila. Yeah. Hindi table for two. Yeah. Sorry, I don't understand. Okay, yeah. Okay. Diyan ako. Dito ako, Abby. Yeah. I'm sorry? 加什么 tea? Oh yeah, we would like to have some tea. Thank you. Hindi ako magsi-seafood pero meron silang pork. At parang gusto ko yung fatty pork with preserved vegetable hot pot nila. Okay. Parang gusto ko rin tong deep fried spare ribs with sweet and sour sauce. Gusto ko na i-try yung tea nila. Oh my God. Namantsahan ko ng konti yung lamesa nila. Parang, oh my God. I wanna try it. Para siyang jasmine tea. Tikman mo yung tea. Ang bango niya.
Parang tsaa pa lang sa pagitan na. Yes, yes. And then we want this Deep fried. deep fried spare ribs. This one? Yes. It was so soft. Sweet and sour sauce. And this one in the picture. Oh, this one. Yep. And white rice. Rice, 2 bowl? Three cups. It's 2 bowl first. Okay. Two? Yeah, 2 Okay. bowl first. Later, Okay. it's Okay. cold. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. 2 people. 2 people. Yeah. Feeling ko sobrang lalaki ng servings nila kasi pag umu-order kami, pinipigilan nila kami umorder ng malalaki. So I don't know. Usually, yung problema ko sa mga ganitong klaseng restaurant dito sa Vancouver is dim light sila. Ito, parang putok na putok yung liwanag niya. Pero nagkataon lang na siguro against the light ako kaya hindi masyadong maliwanag yung mukha ko. Ito yung ambience nitong Neptune. And feeling ko hindi sila nag-expect ng mga hindi marunong mag-Chinese dito. So, nahirapan kami makipag-usap sa kanila. Pero ang ganda ng ambience. Tignan nyo naman yung mga chandelier. Ang lalaki. And yung table pang pamilya talaga. Thank you. Thank you. No. Oh, Reckon. Yeah. oh, we put some. Yeah. Okay. Okay. We'll try it. Thank you. So, actually, hindi ko alam kung ano to. Tikman ko nga muna kung ano to. Vinegar ba? Okay, vinegar. So, lagyan daw ng vinegar. Based sa action niya, lagyan ng vinegar. Kung soup, Yeah. ang init. Pero oh my God, ang sarap. Ang sarap. Oh, wait lang. Makaharang pala tong. Lagyan ko pa kaya ng konti. So, parang na first degree burn kagad yung dila ko. Init niya, grabe. Ang init niya naman pala. Oh, thank you. Do we have toast rice? Yes. Buti, tama. Buti pinipigilan nila tayo sa mga maling choices namin. Pero, eto na yung in-order namin na spare ribs, deep fried spare ribs. Mukha siyang masarap. And hindi mukhang malaki yung serving niya sa video, pero ang laki niya and ang dami niya. And ito yung clam and salted fish soup. Ang sarap niya rin, pero kailangan siya lagyan nitong suka na kulay pula. Hindi ko maintindihan yung mga instruction nila, pero ang sarap so far. Usual serving. So, ilagay na natin tong rice. And gusto kong kumuha pala nitong deep fried spare ribs. Gusto ko siya isabaw ng konti sa kanin ko dahil medyo may konti siyang langis-langis. And yun yung gusto ko sa kanin ko. Oh my God. Ngayon pa lang ang sarap niya na tingnan. Let's go. Okay. Namansyahan ko na yung lamesa nila. Tikman natin yung pineapple. Oh my God. Pakasarap. So ito yung deep fried na spare ribs. Sana hindi ko malaglag. Nalaglag ko na nga. Feeling ko nagagalit na sila sa akin. Kaya medyo masungit sila to begin with. And ang dami ko ng mancha dun sa table nila. Hindi ako sanay sa chopstick. Marunong ako mag-chopstick pero ang hirap gamitin ng chopstick nila. Masyadong makinis. And so nagdudulasan yung mga pagkain ko. Oh my God. Yung lasa ng pagkain, 11 out of 10. Grabe. Thank you so much. Wow. Okay. Thank you. Yep. Yeah. Ito na yung vegetable with mushroom nila. Ang ganda ng presentation. Oh my God. Oh my God. Ito yung mga mushroom. And then, I think, bok choy itong mga nasa gilid. Oh my God. Okay, so far, ang isang reklamo ko lang is napakainit. Pero I think kasalanan ko rin naman yun. And mukhang hindi naman siya mainit. So let's go. Okay, mainit siya. So, palamagin ko lang ng konti. So far, nakakadalawang first degree burn na ako. Pero gusto ko lang kainin tong mushroom nila. Oh my God, ang sarap. Para siyang taba ng baboy na may balat. Oh my God.
Sana hindi ko malaglag para hindi ko mamansyahan palalo yung lamesa nila. Pero ganito yung itsura. Oh, so nag-struggle ako. Damputin tong bok choy pero tikman natin. Feel ko hindi na siya ganun kainit. Pero himayin ko lang konti dahil nag-struggle lang akong gamitin tong napakakinis ng chopstick nila. Yung pagkain nila doon, 100 out of 10. Pero yung service, sakto lang talaga siya. Parang hindi yung usual na service na ma-receive mo pag magda-dine-in ka dito sa Metro Vancouver. Pero yun, sobrang sarap ng pagkain. Nagdala ulit ako ng ibang mga gamit pa dito. Actually, so sinuot ko itong makapal at saka mainit na winter coat at saka yung snow boots ko. Pero hubarin ko sila, tapos magpapalit ako ng medyo mas magaan na damit kasi mag-iikot-ikot kami ngayon dito sa downtown. Iwanan ko lang yung ibang mga gamit dito para makapaghakot pa ulit ako mamaya gamit tong bag. Well, hindi naman talaga namin dito to ilalagay pero saka na namin pag-iisipan kung saan talaga dapat sila ilagay. Oh my God. Pero at least meron na tayong tissue ngayon dito. And so itong mga sapatos na malalaki, iiwanan na namin sila dito. Except for this one. Pero para ma-maximize tong space na to, kailangan talaga namin ng shoe rack na at least 2 levels para magkasya yung mga sapatos. Well, hindi naman sila ganun karami, pero maganda na yung may storage space. And ito na yung sapatos na isusuot ko mamaya paglabas. Hindi na yung winter boots. Mas magaan na to. And I think, my God, last year pa yata yung huling beses na nasuot ko tong sapatos na to. And ito yung maleta na iniwan pa namin nung isang araw. Ngayon lang namin nabalikan pero kailangan ko na siyang i-empty para malagyan ulit ng ibang gamit. Maganda yung view natin today. Hindi masyadong maaraw pero okay na yan. At least hindi mainit dito sa loob kasi minsan kapag sobrang tirik na tirik yung araw. Actually, pag sunny day dito, mas malamig sa labas pero mainit dito sa loob. Ngayon na ganyan na cloudy, medyo mas level yung temperature. Both loob and labas. Wait lang, hindi ko alam kung gaano dapat kalayo. Okay, I think mga libro lang siya. Yeah, karamihan yung mga libro and wala pa kaming bookshelves. I think kailangan din namin bumili ng bookshelves. Okay. Oh my God, ito yung cup ko nung graduation. Yeah, nice. Ngayon din namin pinaplano kung saan ilalagay yung mga gamit kasi plano namin, nandito yung TV or kung ano man yung gagamitin namin na papanoran, tapos nandito yung sala. Pero pag dito na namin nilagay yung sofa, matatakpan niya tong isang outlet and maharangan niya partially yung heater. Dito ako sa kitchen, pinaka-excited sa lahat kasi for me, kompleto na niya na wala ka nang iisipin pa ngayon na pinagpaplanuhan namin lagi and pinagdedebatehan namin kung ano yung magiging itsura dapat ng bedroom, ng living room, ng bathroom. Pero itong kitchen, wala ka nang iisipin kasi as in, isang buong set na siya, kompleto na siya. Wala lang kami ngayong cutleries, plates, pans, yung mga paglulutuan, yun lang yung kulang nito. Pero kahit yung lighting, ang ganda. Wala pa tong, so wala nang natural light kasi gabi na. And wala ring ring light. So kung ano lang yung mga ilaw na naka-install, yun lang yung ginagamit ko ngayon. And napakaganda niya. So meron lang isang ilaw dito, yan. Tapos yung mga pin lights sa taas. Pero tapat kasi siya ng washroom. So yung ilaw din doon sa loob, kita, or nagdadagdag ng liwanag. Itong ilaw na to, gumagana siya kanina. Pero bigla siyang namatay. Tapos ngayon, ayaw niya na mag-on. So i-report namin yan later and sana maayos nila. Sana ayusin nila. And so first time ko rin magstay ngayon dito ng gabi. Oh my God. So tignan niyo yung view. I'm not sure kung makikita ba sa camera yung view ngayon na madilim na. Pero labas tayo sa
labas tayo sa balcony. And actually, tahimik rin siya. Marami nagsasabi na yung pinaka ayaw nila kapag nandito sila nakatira sa downtown, maingay. Pero na-observe namin na, ayun nga, sealed naman yung window. So, unless buksan mo siya for fresh air, and mabigat din siya buksan, dun lang papasok din yung noise. So, ito ang view natin ngayon, ngayong gabi. Napakaganda. Oh my God. And yes, maingay. Hindi namin na mababago yun. Pero, ayun nga, basta sarado naman yung mga pinto. Hindi siya dinig sa loob ng kwarto. Super excited. Super happy. I think kulang sa ilaw tong kwarto. So, wala kaming floor lamp. So, ito lang yung ilaw namin na meron kami sa kwarto. I think kailangan namin dagdagan ng floor lamp or table lamp sa mga corners para, ayun, actually, hindi rin inaabot ng liwanag tong closet. So, I think marami pa naman kaming time. Hindi kami mag-stress or magmamadali. And I think ayun na lang rin muna for today. Thank you so much. Kita-kits ulit next vlog. Bye.